What if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress with one important addition? No incumbent from the above can run for one election cycle. Yan. Paliwanag ni Senate President Vicente Sotto III, walang constitutional o legal framework para sa snap elections. Naglabas rin ng pahayag si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kaugnay ng naturang mungkahi. Aniya, walang probisyon sa konstitusyon para sa pagsasagawa ng snap elections at hindi rin anya makareresolba ito ng korupsyon. Kahit anya regular na eleksyon ay hindi solusyon at sa halip ay nadadagdagan pa ang korupsyon sa campaign elections ng mga kandidato. Kahit tanggalin mo lahat ng tao dyan, if the system in place is still the same, wala mangyayari. Ang kailangan nung mangyari, mga kababayan, palitan yung sistema. Kung talagang radikal ang pag-iisip nito ni Alan Peter Cayetano at gusto mo talaga ng pagbabago, dapat hindi mo sinabing snap elections. Dapat ang sinabi mo, charter change. Okay, so ito nga mga kababayan, kahapon sinabi kasi ni Alan Peter Cayetano na inuudyukan niya ang mga tao na mag-snap election. Once lang ho nangyari yan sa Pilipinas. Oo, one time lang. Nung panahon lang yan ni Apo Lakay. Gusto yata nila round 2 guys. Oo. So sabi niya, Cayetano urges government officials to resign and push for snap elections. A blessed Sunday reflection on trust or tiwala. Yes, tiwala. Through God's grace and mercy, public office is a public trust while we see in social media and surveys that politicians and political figures have their own group of genuine supporters, I dare say, now more than ever in our history, politicians are suspects. People have lost trust in government and government officials. Dapat kasama yung sarili mo dyan. Oo, mga suspect daw ang mga politiko. Kasama ka dun. Diba? Oo, don't excuse yourself. Oo, kasama si Alan Peter Cayetano dun. Diba? Mga kababayan, matagal ko na sinasabi na si Alan Peter Cayetano, kasabwat ng mga diskaya. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon, ngayon lang pala, pinick up ng ibang mga ng ibang media. Ayaw nilang tanggapin Siguro merong news blackout. I don't know. Baka ayaw ipabalita. Alam nyo na, kasi minsan ang media nababayaran. So here's a thought. What if? What if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress with one important addition? No incumbent from the above can run for one election cycle. Yan. Tapos exempted yung governors, mayors, barangay chairpersons because reasons that trusted daw kasi sila. Instead of people power, sacrifice from people's servants, sabi niya. If we truly serve them, then starting over should not scare us because real change starts with radical honesty and the courage to admit when it is time to step aside. We should all just consider this what if and pray about it. Ba't hindi ko mauna, boy 10K? Pwede naman siyang mauna para pakita niya talaga yung sincerity niya doon sa kanyang what if, di ba? Lead by example. Yan ang problema Pero syempre hindi niya gagawin yun. Kups yan Tinutulan ng ilang senador ang pagsasagawa ng snap elections o mabilis na halalan bago ang opisyal na nakatakdang araw para rito. Sa gitna ito ng mga isyu ng katiwalian sa gobyerno, partikular na sa mga anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni Senate President Vicente Sotto III, walang constitutional o legal framework para sa snap elections. Hinikayat umano nito ang pag-aalinlangan at malaking kaguluhan. Naglabas rin ng pahayag si Senate President Pro Tempore
Panfilo Lacson kaugnay ng naturang mungkahi. Aniya, walang probisyon sa konstitusyon para sa pagsasagawa ng snap elections at hindi rin anya makareresolba ito ng korupsyon. Kahit anya regular na eleksyon ay hindi solusyon at sa halip ay nadadagdagan pa ang korupsyon sa campaign elections ng mga kandidato. Yun mga kababayan kasi ang elections mga kababayan, hindi naman yan pinapalitan yung sistema. Ang pinapalitan dyan yung tao. Kaya ang bobo nitong sinabi ni Alan Peter Cayetano. Kahit tanggalin mo lahat ng tao dyan, if the system in place is still the same, wala mangyayari. Ang kailangan nung mangyari mga kababayan, palitan yung sistema. Kung talagang radikal ang pag-iisip nito ni Alan Peter Cayetano at gusto mo talaga ng pagbabago, dapat hindi mo sinabing snap elections. Dapat ang sinabi mo, charter change. Maski ang COMELEC, sinabi na yan. Snap elections not allowed under the Constitution, sabi ng COMELEC. If there is no law, there is no snap elections. Ganun lang naman yan eh. Kung walang batas, o di walang gagawin. Wala eh. Ngayon, Alan Peter Cayetano, mali ka kasi ng sinabi. Dapat yung isip mo wala sa snap elections. Kasi you're assuming na ang mga Pilipino gusto pa rin kayong ihalal. No! If anything, mga kababayan, ang gusto namin, snap elections para sa Senado lang. Or, remove the Senate completely through charter change. Bakit ang pinropose ni Alan Peter Cayetano ay yung illegal, hindi yung legal? Meron naman tayong legal na paraan para baguhin ang sistema. Yan ay ang sistema ng charter change. Nasa Constitution na natin yan eh. I have a proposal kung bakit. Ang proposal ko mga kababayan ay may koneksyon sa mga Duterte, sa kanilang mga kaalyado at sa China. Give me a few minutes to plead my case. Balikan natin ang kwento. Balikan natin ang kasaysayan mga kababayan. There is only one time na nagkaroon tayo ng snap election. Nung panahon ni Apo Lakay, 1986. Sino ang magkalaban doon? Si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. at si Cory Aquino. Sa article po na ito na isinulat ni Walden Bello, How the US Derailed Philippine History in 1986. Yan. Take note ha. Noong 1986 po nagkaroon ng snap election. At ang proposal ni Walden Bello ay pangingialam ito ng Amerika sa Pilipinas. So sabi nung Washington, while President Marcos at this stage is part of the problema ng Amerika, he is also necessarily part of the solution. We need to be able to work with him and to try to influence him through a well-orchestrated policy of incentives and disincentives to set the stage for a peaceful and eventual transition to a successor government. Ayan. Sinabi ko na to noon pero nung si Walden Bello, tinanggap nila nung ako sabi fake news ako. Na kaya nasira si Apo Lakay sa Pilipinas ay dahil sa propaganda ng Amerika. Ginamit ng Amerika ang CIA, IMF para ilubog tayo sa utang at maging hikahos ang taong bayan para magalit sa Marcos administration. Ang CIA naman mga kababayan, sila yung nag-organize ng propaganda machine. Ginamit ang Radyo Veritas, ginamit ang Catholic Church, ginamit pati si Fidel Ramos, ginamit pati ang NAMFREL. Okay. Prior to the elections, nung unang pumutok yung issue tungkol doon sa secret agreement ni Rodrigo Duterte sa China, dyan sa West Philippines. Aksidente lang naman, natuklasan natin, na si Alan Peter Cayetano ay tinatrabaho na ang koneksyon sa China 2016 pa lang. Hindi pa siya umuupo na DAP secretary. Kapapanalo pa lang ni Rodrigo Duterte, tinatrabaho na niya ang China. Sila nila Duterte.
Abogado naman siya. Alam naman niya kung paano tumatakbo ang batas. Alam niya na wala sa constitution yun. Alam niya na merong charter change. Alam niya na merong na hindi uubra ang snap election sa Pilipinas. Pero bakit yun ang pinropose niya? Most probably because they just want a repeat of the 1986 snap election. Eh di kung repeat yan ng 1986 snap elections, eh di most probably may influence yan ng foreign actor. At ang foreign actor, kung nung 1986 ay ang Amerika na sumuporta sa partido nila Cory Aquino, this time, China naman. And it's easy to connect. Hate na hate ng China ang Marcos administration.